good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my wonderful friends around the world. Kumusta na po kayo dyan? At salamat sa inyong pagpunta dito sa channel ko. Guys, I am so thankful kasi umabot na ng 2,000 yung subscribers ko. Wee! Thank you so much. You just have no idea on paano kayo nagbigay ng ligaya sa aking puso. Tama ba yun? Oh my goodness. Alam nyo guys, sa kakatagalog ko, minsan tinatagalogan ko na din yung asawa ko. Tapos minsan din, nag-dream ako na nagtatagalog na ako. My goodness, ano ba yan? Anyway guys, nandito ako ngayon sa aming lupain na tig-kilo-kilo lang. Kasi hindi ako mapakali. Like, I really wanted to make everything at least in the front beautiful. Kaya, nagtanim ako ng isang rose. So, yan guys, sa Filipina, nagmamarunong ng maglagay ng oil dyan sa weed eater ko. At tingnan nyo yung loob ng sasakyan ko. Namumulaklak yung inside ng car ko ng mga roses. Ano ba yan? But anyway, so ito, kinakrank ko siya para magamit ko pagputol ng mga weeds. Weeds! Guys, ang hirap pala. Mga 30 minutes lang akong weed eating dyan eh. Nakakapoy na ako ba? It was so tiring kasi yung energy level ko hindi katapat sa bigat ng tools ko. Kaya, yon, hila-hila na lang ako ng mga twigs pag may time. Mabigat pa rin. My goodness. Wala talagang napakadaling trabaho dito sa mundo, sa ibabaw ng lupa. Ibabaw ng lupain ko na tig 5-5 lang yung kilo. So, yan guys. Yan yung mga tools ko na gagamitin ko sana. Kala ko maubos kung putulin lahat ng mga kahoy yan. Ano ba yan? Ang isang twig lang yung naputol ko. Kaya magdig-dig na lang ako. Ano bang dig sa Tagalog? Like, I started digging the soil para maitanim ko yung dala kong mga roses. Akala ko makaka-plant ako ng 11 roses. Iyon pala, nako. Hindi dumana yung isang sandok ko. Kaya yan, akala mo, ikaw lang ha. So pinalitan ko naman ng isang klaseng sandok. Guys, you have no idea. Muntik na akong mahimatay nito. Ang kapoy-kapoy talaga. Yan ha. Ginamit ko na lahat ng powers ko dyan. Nako, ang hirap palang magbungkal ng lupa. Karpentera ako pero hindi ako marunong magbungkal ng lupa kasi wala pa akong pamahaw dyan guys. Nag-snacks lang ako kanina nang pumunta ako sa McDonald's. However, kulang yung energy ko, kulang yung pagkain ko. Kaya rest din pag may time para akong model ng babae na walang panuklay. But seriously guys, almost 2 hours na yung spend ko ng pagbungkal-bungkal ng lupa na dyan. Tingnan mo, ha? Power ko para akong si Wonder Woman! At may isa pa dyan. Whoop! Yan, model ng babaeng walang panuklay ng 1 taon. At yan na. Itatanim ko na yung rose tree ko. Hindi siya tree guys na aabot ng height ng katulad ng mga trees na makikita nyo dyan. Lang siya, parang siguro aabot lang yan ng 5 feet. Pero guys, alam nyo, bungkal-bungkal na naman ako ng kasi yung hole ko is napakaliit. Hindi siya papasok ba yung rose tree ko. Kaya bungkal-bungkal pag may time. Muntik na talaga akong parang mawawala na ako ng hininga ba. Parang ako na yung mababaon dyan sa ilalim ng lupa. Joke in Jesus' name. Kaya yan, patingin-tingin lang muna sa mga kahoy at kinakausap ko yung sarili ko. No, actually, parang dumidilim na yung paningin ko dyan, guys. Kasi na talaga ako, I was getting tired and I was losing energy. So, yun. Bungkal-bungkal na naman. Tingnan nyo yung guys, background. Yung lahat ng kahoy na yan, except for probably 1 or 2 ay dapat putulin.
Kaya kailangan ko ng professional landscaper. Guys, out of almost 2 hours of digging, yan lang yung nabungkal ko, oh. Imagine that! Oh my gosh, I couldn't do this alone. Kailangan ko ng help ng aking carpenter. But anyway, at least dig ako ng hole kahit isa man lang, and I still have 10 more to go. So, yeah, itanim ko na lang yung isang rose bush ko na rose tree, tapos yung iba pagbalik ko na lang. Tapos sabi ng tao sa garden center, lalagyan ko daw nito potting soil para maka-adjust, parang hindi masyadong nahihirapan yung roots ng ating roses to adjust with the new environment. So, yan, i-ano ko siya. Tuding, 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 tuding. Para may room siya to adjust. Tapos, sabi ng tao na lagyan ko daw ng 1 teaspoon worth of this fertilizer para daw ito sa roses at ibang plants. So, ilagay daw ito sa ilalim ng pot or ng plant na itatanim mo. Ang pinagyan ito. Ay, hindi ka energy to. May bukal-bukal kasi hindi na ako makautin lang. Tingnan nyo. This is maganda of my dress. Tapos luwag yung plants ko. Kaya atin ko na find out right now. So, ito lang ko. Diba? Parang hindi yan sa buhay. Now, I need to clear this out. This is very hard. Ito na dito. Tutulin. Okay, okay yan. Wait. Oh, my God. Okay. Nakapulutin natin yan. Klase na yan kasi it's not biodegradable. So, sabi niya, 1 teaspoon. So, parang ganito, diba? So, bulabod mo lang yan dyan. Yan. And then, time to plant our beloved. Oh gosh. It is horribly heavy. Siguro kikilitiin natin ito. Okay. How do I get you from there? Paano pa kita ma-approve? Hallelujah. Ow. Okay. And then, sabi ng asawa ko, kailangan tanggalin yung sa bottom part para siya makaspread. Ay, naku. Wow! Ow! Ang kapoy, guys. Whew. Okay, so how do I do this? Magtanim ay di biro, maghapon na tayo ko, di ka man magkaupo, di ka man makatayo. Ni 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 Alam niyo ba yung title ng kantang yan, guys? Natutunan ko yung kantang yan sa elementary. Ang title niyan ay ni 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 joke. So after ilang oras na pagtanim ko, guys, yan, tumubo na siya. Naging isang kahoy na. Joke. So, ayan na siya, ang nag-iisang bulaklak sa kagubatan.
Yan. Yung plan ko was like to plant like white roses around it, 10 white roses around it. Ay nako, hindi pwedeng doon malapit sa daan guys kasi ano siya, may utilities dyan na nakaparada sa ilalim ng lupa. May sewer at saka may water and electrical wirings dyan sa ilalim. As you can see, walang mga poste-poste dito. Oh. Walang poste kasi yung yung electrical wiring ay doon sa ilalim ng ground siya nilagay. So, yan lang muna for today. 2 hours of digging and gosh, I am running out of breath. So, yun, maybe I cannot dig again. So, I would ask my carpenter to come and dig 10 holes for me para matayo ko dyan yung mga maliliit na white roses. So, ganito yung ganito yung plan in the future. Ang daming twigs dito. Tapos, ano pa? Yung, ano ba yung lapok? Muddy pa. Kaya, mahirap magmadali. So, yan. Isi-circle ko yung white roses around that red rose. And then, from here, puputulin lahat. Puputulin surrounding like a U, making a U shape. Tapos, gagawin kong driveway, ipa-asphalt ko or pasemento ko. And then, doon sa bandang doon, all these trees will be cut. At doon sa bandang doon, may indentation siya. It's like 45 degrees angle ata. So, doon ko ilalagay yung bahay, God willing. So, yun yung plan for now. Anyway, makauwi na nga. I'm so tired. I love the chirping of the birds, and it feels like I feel like I'm in the middle of the wilderness of the forest, and I could only see one beautiful creation here, the red roses. Whew, it feels so good. Yung mga kahoy na yan, sorry birds, but those need to be cut in the near future. Please watch out for my next video guys kasi nanonood kami ng professional baseball game dito sa aming state. Tapos yung umpire nila guys, oh my gosh, naigo ng bola. So God bless you guys. Thanks for watching.